Ang mga natutuhan ko pong aral dito sa sagot ng Biblia, sa tanong ni Sir William Martinez. Magandang umaga po, Ingkong. May gusto po ko sana itanong sa inyo kasi magmula ma-stroke ako, hindi ko maintindihan ang nangyayari sa buhay ko. Bakit ako na-stroke? Ako gusto ko tumulong sa tao at mag-artista lang at patawanan ng mag-entertain. That's what I love to do. And then, bakit kailangan nagmahal ako, nag-asawa ko, nagkaanak ako? Bakit ang mga mag-asawa kailangan maghiwalay? Bakit po kayo ganon? How will you accept that? Pangalawa po, bakit kailangan magdusa mga anak na walang malay sa paghiwalay ng mag-asawa? Siguro kaya mo tinatanong, hindi ka sang-ayon doon, kapatid na William. It is something which maybe your conscience do not approve. Kasi hindi talaga dapat na magkagano na ang mag-asawa na dating nagmamahala, nagligawan, tapos maghihiwalay, mapait, dati matamis, naging mapait, tapos nagkaroon pa ng side effect na mga bata maaaring mapabayaan, mapunta kung sa hindi tamang mapuntahan, yung mga nagiging produkto ng tinatawag nating broken families. Unang-una, kapatid, ang lahat ng mishaps or derailment in life, galing yan sa error. Somehow, there is a mistake committed or there is an error committed. Para bang yung isang kanta na nakalimutan ko. Pero alam siguro ng marami yung kanta na yun Yung Just Once, paano umpisa nung Just Once na yun? Meron na, there is a line in that song that caught my attention. Gusto ko sana yung there's a particular line in that song that caught my attention. The second stanza of the song, ang sabi doon, but I think I gave my all, but I think my all may have been too much, 'cause Lord knows we're not getting anywhere. Since we're always blowing whatever we got going, and seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Ayun, andun yata sikreto nun And seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. So there is something wrong in most people's lives. Why are there misfortunes, failures? Why are there mishaps or sad things that happen to people? Because of the lack of prayer, the lack of faith, the lack of knowledge about God, and because people tend to have forgotten what is the spiritual side of life. Ang masasabi ko sa iyo, kapatid, siguro tinatanong mo sa akin ito kasi your conscience do not approve such thing. Hindi mo gustong mahiwalay sa asawa, hindi mo gustong ma-stroke, hindi mo gusto na ikaw ay nag-iisa ngayon sa buhay at walang umuunawa sa iyo. Dahil hindi naman talaga yun ang gusto ng Diyos. But somewhere, somehow, something wrong had happened. It may have happened before that lead to that situation. Para rin yung kantang natatandaan ko naman sa Sound of Music, kung meron ka namang magandang nangyari sa buhay mo, meron namang kanta ron na nakatawag pansin sa akin din, yung kinanta nung si Lisa ba yun? The Sound of Music. Ang sabi naman niya,
that somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Ayon. Kung halimbawa, meron kang inaaning mabuti ngayon sa buhay mo, maybe, somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Kasi, yung mabuti, may bunga yon. Yung masama, may bunga rin yun. Kaya mo lang marirealize later, dahil naroon na yung bunga. Maaari somewhere, somehow in the past, something wrong had happened. Kaya nagbunga ngayon ang hindi maganda sa buhay ng isang tao. And the most important factor that leads to failures in life, unhappiness, insecurities, yung kawalan ng pagkakilala at pagsunod sa Diyos. Ikinalulungkot ko sabihin sa iyo, kapatid na William, kung minsan, yung kawalan ng pagkakilala sa salita ng Diyos, yun ay pinanggagalingan ng maraming kapahamakan. Kahit sakit. Pag wala ka naririnig na aral ng Diyos, inom ka lang ng inom. Sigarilyo ka lang ng sigarilyo. Maaring kain ka lang ng kain ng kahit si anong gusto mong kainin. Ganyan din si kapatid na Dinky Do inom, sigarilyo, kung ano-anong mga kalayawan sa buhay. Samantalang, kung meron ka naririnig na aral ng Diyos, naaalis yung mga bisyo that may lead to stroke. Ang totoo, ang stroke ay diferensya ng ng cardiovascular system. Ang cardiovascular system ang pinanggagalingan ng deficiency niyan kung minsan yung mga paninigarilyo, pag-inom ng alak, yung katamaran, kawalan ng exercise, pagkain ng mga fast food, pagkain ng puro mantika, pagkain ng puro taba, pagkain ng mga animal fats. Yan ang mga most certainly pinanggagalingan ng mga stroke. Ang stroke kasi, yan po ay pagkabasag ng ugat sa somewhere in the head. At yung paghina ng ugat is because of what they call, medically speaking, yung calcification ng mga blood vessels. At ang calcification ng blood vessels nanggagaling sa deposits ng kolesterol. Ang deposit ng kolesterol nanggagaling sa pagkain ng puro animal fats o kaya kung minsan nanggagaling yon sa kakulangan ng vitamin C na kahit hindi ka kumakain ng animal fats, dumadami ang kolesterol mo kasi ipinoproduce ng liver mo dahil kulang ka sa vitamin C. Kasi kung nandun yung vitamin C at meron kang sulfur, hindi magpuproduce yung liver ng napakaraming kolesterol para magbarabara sa ugat. Marami ng mga consequences yan. Pero ang mababaw na pananalita, if you are not speaking medically or scientifically, ang stroke ay kapabayaan sa katawan. Nanggagaling sa kapabayaan sa katawan. Kawalan ng consciousness sa health. At yung kawalan ng consciousness sa health, nanggagaling yun sa kawalan ng malay sa ating katawan. At kung wala tayong malay sa ating katawan, kahit ano na lang ginagawa natin, di na natin alam, sinisira na natin kuminsan ang ating katawan. Pero kung may aral tayo ng Diyos na nasa Biblia, ang pangunahing aral, ang sabi doon sa 6:20 ng unang Korinto, pakibasa mo, Sis Luz. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos at ng inyong espiritu na sa Diyos. Ayun, ang katawan natin, ginagamit yan sa pagluwalhati sa Diyos, sa pagsisilbi sa Diyos. If we are going to use our body, our being, our soul, our spirit, in serving the Lord, alam mo, magkakaroon ka ng pagpapahalaga sa mga functions ng katawan. Kaya kung gagamitin mo sa paglilingkod sa Diyos yung katawan mo, hindi mo siya sasalantain ng droga,
Hindi mo siya sasalantain ng soft drinks. Hindi mo siya sasalantain ng mantika, ng fast food. Hindi mo siya sasalantain ng kung ano-anong mga bisyo. Kasi yung katawan, ginagamit yun sa paglilingkod sa Diyos. Sa Roma Kapitulo 12 at versikulo 2 o 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ginagamit sa pagsamba yung katawan, kaya yung katawan is something sacred in the sight of God. Parang pahiram lang yan sa atin, pahiram yan ng Diyos sa atin, kaya gagamitin natin yan the way God wants us to use our bodies. Kaya yung ating katawan, kailangan isang ayon natin sa kalooban ng Diyos ang paggamit sa katawan. Hindi inaabuso, hindi pinalalayaw, kailangan dyan pinapawisan, kailangan dyan may exercise, kailangan dyan hindi kain ng kain, kailangan dyan may pigil sa kain, etc., etc. That will lead us to good health. Ngayon, alam nyo, pagka ikaw ay natuto ng aral ng Diyos, you will not just be healthy physically, but you will also be healthy spiritually. Let us read 3 John, chapter 1, verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. See, the prosperity that the Lord wants us to enjoy is prosperity in our soul and in our body. Kaya both spiritual and physical, gusto ng Diyos mag-prosper tayo. At yun ang intensyon ng aral ng Diyos. Siguro, somewhere, somehow, kapatid na William, you haven't got a prayer, o kaya somewhere, somehow, na-enjoy mo yung life mo, sikat na sikat ka. Kilala kita kasi marami akong napanood ng mga pelikula mo. Siguro kung minsan kasi nakakalasing yung pagtatagumpay. Bawa, presidente ka, lasing na lasing ka sa pera, lasing ka sa power, ngayon nakakulong ka na. Ganun Kung minsan ganun nakakalasing yung mga bagay ng lupa Basahin natin yung nasa 21 ng Lucas, kapatid na Luz. Datapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Ayon, kaya sabi ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo, baka kayo malugmok sa katakawan, sa kalasingan, sa mga kalayawan at pagsusumakit sa buhay na ito. Baka dumating ang araw, isang araw manlaman mo na lang nakakulong ka na. Nawala na lahat ng gloria sa buhay mo. Ganon ang mangyayari sa iyo. Kaya, siguro ang sagot, kapatid na William, dun sa tanong mo, a little prayer, a little faith, a little study of the Word of God. Siguro, kung yan ay nangyari, siguro hindi magiging ganun. Maaring hindi ka na-stroke, maaring hindi nagkaroon ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay. Pero, ang masasabi ko, kapatid na William, ganito. Basahin mo yung 9:4 ng Ecclesiastes, Sis Luz. Sapagkat sa kanya nanapisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa. Sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Habang buhay ka at meron ka pang maliwanag na kaisipan, may pag-asa pa. It is not too late. Kahit na nawala na lahat sa'yo, nawala na pati ang asawa o nawala na ang mahal sa buhay, hindi naman nawawala ang Diyos. Laging may Diyos na naghihintay sa atin para tayo kutkutin. Iyon ang sagot ko sa iyo sa tanong mo, kapatid na William.
Salamat po, Inkong. Saka Lord, thank you, Lord. At saka napangiti na po ako, thank you. Ige, samahan ka nawa sa darating, kapatid na William, samahan ka nawa ng Panginoon. Sana makinig ka dun sa mga pinangangaral kong doktrina. Narinig na yun ni Sore, narinig na yun ni Kier, narinig na yun ni Brando, narinig na yun ni Brad Dinkidu, at saka itong assistant ni Sore nung araw, narinig na rin niya yun. Ministro na ngayon yung assistant ni Sore. And he enjoys life more than ever before. Ang mga natutuhan ko pong aral dito sa sagot ng Biblia, sa tanong ni Sir William Martinez, sa pangyayaring ito sa buhay, dapat po pala matuto po tayong manalangin sa Diyos para maingatan po tayo at maging guided tayo ng aral. At may bunga po pala ang paggawa ng masama at mabuti. Ang bunga po pala ng masama yung hindi mo pagkaalam ng aral ng Diyos. Kahit ano-ano na lang po ang pasamaan ang gagawin mo nun. Kasiraan ng sarili mo. Ang resulta, magkakaroon ka ng sakit. At kung ano-anong problema ang darating sa'yo. Pati kapwa mo, may dadamay mo pa. Ang bunga naman po ng mabuti, yung aral ng Diyos. Kakasangkapan mo yung sarili mo sa aral ng Diyos para makabuti ka at maingatan ka sa lahat ng masama at magiging guided ka sa lahat ng gagawin mo. At hanggang buhay pa po pala tayong mga tao, may pag-asa po tayo sa Diyos. Basta sumunod lang po tayo sa aral at lagi po tayong manalangin sa Diyos. Kaya salamat po sa Diyos.